At mga kapolitika, inyo pong napanood itong si VP Sara na kung saan ay pinagkaguluhan matapos yung programa dito sa Kapihan sa Kamuning, na kung saan ay special guest nga itong ating Vice Presidente at na-interview siya sa mga relevant issues sa ating bansa. At yung ngayong araw kasi is World Pandesal Day, so inimbitahan itong si VP Sara para magsalita dito at na-interview rin siya ng ibang mga media personalities. So kitang-kita naman dito mga kapolitika na kung paano talaga pinagkaguluhan itong si VP Sara ng mga kanyang supporters dito sa Quezon City. So malayong malayo ito doon sa mga eksena ni Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Mindanao at kahit pa sa ibang lugar sa bansa. Dahil ngayon ay naglabas nga po ng survey result itong Pulse Asia base sa popularity, trust at yung approval ratings ng mga matataas na opisyal ng ating bansa. At sa muli mga kapolitika ay nangunguna pa rin po itong si Vice President Sara Duterte dito sa pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino pagdating sa pamumuno. So base dito sa ating impormasyon na ating nakalap dito sa survey ng Pulse Asia ay nasa 96% ng Mindanaoan ang sumusuporta dito kay VP Sara. So alam naman natin na baluarte niya doon at talagang napakasolid pa rin ng Mindanao hanggang ngayon dito sa mga Duterte. So pangalawa dito ay Visayas na nakuha itong si VP Sara ng 60% na trust rating. NCR 41% at yung Balance Luzon is nasa 39% itong si VP Sara. So in total mga kapolitika is nasa 50+% ang nakuha ni VP Sara na trust at approval rating dito according sa Pulse Asia. At kabaliktaran ito dito sa nakuha ni Bongbong Marcos na 87% ang distrust or disgusto, ayaw dito kay Bongbong Marcos sa Mindanao. At 58% dito naman sa Visayas yung kanyang distrust or hindi nagtitiwala sa kanya. So ang indication nito mga kapolitika ay talagang paliit ng paliit itong mga nagtitiwala. Tayo nga doon sa isang survey nating nakita ay even yung mga loyalist ay nagwi-withdraw na ng support dito kay Bongbong Marcos dahil hindi nagustuhan yung kanyang administrasyon at yung pagtugon especially sa korupsyon. However, distrust dominated in the Visayas and Mindanao, where 58% and 87% respectively said they do not trust the president. In Metro Manila, sentiment was split three ways, with 35% trusting him, 32% undecided, and 33% expressing distrust. In the rest of Luzon, 54% said they trust the president, while 23% were undecided and 23% expressed distrust. So ito yung sinabi ng Pulse Asia mga kapolitika. So ano ba ang ibig sabihin nito o ano ba yung impact nito para sa atin? Ang ibig sabihin lang nito ay pakunti ng pakunti ang mga Pilipino at mga Pinoy na nagtitiwala dito sa kay Bongbong Marcos, which means ay nagigising at hindi rin nagugustuhan ng mga tao itong klase ng kanyang pamumuno dahil sa talamak na korupsyon. So bakit nga ba natambakan rin itong si Marcos doon sa Mindanao na kung saan sinasabi ay 3% lang yung naniniwala doon sa kanya? So unang-una ay hindi talaga yan masusolusyonan ni Bongbong Marcos itong pagtambak niya na ratings dito sa Mindanao sa kadahilan ng pinakidnap niya yung tinaguri ang ama ng Mindanao na si former President Duterte. So hanggang ngayon, until such time na andun pa si former President Duterte sa The Hague, ay hindi mawawala sa isipan ng mga taga Mindanao
ang ginawa nito sa dating Pangulo, kung kaya ito ay apektado yung kanyang ratings. So kahit paulanan niya pa, siguro pabahain niya pa ng ayuda doon sa Mindanao hanggat andon nakakulong ang former President Duterte sa The Hague, ay hindi siya dapat umasang aangat yung kanyang survey. Hindi lang sa Mindanao kundi pati na rin sa Visayas. So kung itotal mo yan mga kapolitika, is nasa 45% rin ang Visayas at Mindanao. So in other words ay malaking porsyento din yung nawala sa kanya dahil nga doon sa panggigipit niya at talagang nilapastangan niya ang karapatang pantao ni former President Rodrigo Roa Duterte.